Biro-biro ang panganganak. Nalalagay kasi sa peligro ang buhay ng ina at ang sanggol sa sinapupunan niya. E paano pa kaya kung mangyari ito sa kali? Sa gitna ng dilim at sa malalim na tubig baha dahil sa pagragasa ng bagyo. Ito ang di malilimutang sitwasyon na himalang nalampasan ni Sarah sa tulong ng kanyang mga tagapagligtas, ang mag-partner na si Aiza at si Chen. Kung ikaw ang mananalo sa Little Miss Philippines 87, ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po, ilalagay ko po sa mga bulsa. Dekada 80 nang lumikha ng ingay sa mundo ng showbiz ang pangalan ni Aiza Seguera bilang isang child superstar. Nagpakitang gilas sa husay sa pelikula, maging sa telebisyon. Pero makalipas ang ilang taon, binago ni Aiza ang kanyang imahe. Mula sa pagganap sa kamera, nakilala rin siya bilang mahusay na mga awit. Subalit ang hindi alam ng marami, higit pa sa pagbibigay kasiyahan ang hatid ni Aiza. Minsan din kasi siyang naging anghel sa buhay ng isang ina, si Sarah. Ang due date ko po talaga is October 30. Bigla po kasi may bagyong Pepeng na dumating sa lugar namin, kaya napaaga yung panganak ko. October 9, 2009, kasagsagan noon ng bagyong Pepeng. Wala sa tabi ni Sarah ang kanyang asawa ng mga oras na yun. Tanging ang pinsan ng kanyang mister ang nakasama niya sa buong pangyayari, si Ronron. Nag-decide kami na pagpara ng sakyan. Ilang times kami nagpara ng sakyan, walang humihinto sa amin. Dito po sila sa tabi ng kalsada na abang po ng masakyan. Bali lahat po ng dumaan, pinapara po nila, pero hindi po kami tinulungan. Parang wala na po akong pag-asa na akala ko po katapusan na namin mag-ina. Sabi ko, Diyos ko, bahala na kayo sa amin. Yun po ang sinabi kong huli. Tapos, buti na lang po, dumating po si Aiza na talagang tumulong po sa amin. Nang gabi din iyon, pauwi si Aiza at ang mga kasamahan nito galing Baguio. At dahil sa lakas ng ulan, sa halip na dumaan sila sa Venom Road, tinahak nila ang daang patungong Mangaldan, Pangasinan. So, decided na dumaan na lang dun sa Mangaldan. Nung sa Pinara kami, at first, ayaw namin tumigil. Kasi takot lang din, no? Dahil, kumbaga, gabi na yan eh. Ang mga pumara pa sa amin nun, puro lalaki. So, syempre, hindi naman sa pagiging or anything, no? But, nakakatakot eh. Alam mo yun, parang, meron kasing mga tao rin na nag-take advantage ng mga ganong sitwasyon. That's why, nung una, sabi ko, ayoko. Dahil isa lang ang lalaki namin, driver. Lahat kami, babae. But, sabi ni Chen, nung lumampas na kaming gano'n, sabi ni Chen, Beb, balikan na natin. So, sabi ko, okay. Bumalik kaming ganyan. Tapos, true enough, totoo nga, na may buntis. Tapos, sabi ni Chen lang na, sorry pero isa lang, dalawa lang ang pwede namin isakay. So, yung buntis and isa pa. So, sumama yung cousin. Yun na, tapos wala na nung tinahak namin yung baha na pataas. Nung una, medyo nakikita, alam mo yun, kaya pa, pero nakasilip na akong gano'n, tinitingnan ko kung gano'n kataas. Hanggang sa, dumating kami sa isang bridge, lumusong na ako sa baha, naghahanap ako ng iniisip ko yung mga tao rin sa mga bahay-bahay sa gilid, naghahanap ako ng mga nurse, doctors, or kahit midwife, or kahit pharmacist. Alam mo yun, basta kahit paano nasa field ng medicine, but wala. So, hanggang sa, doon nas na mukhang dito to, mga anak. So, ginawa ko, tumawag na ako sa doctor ko, sa pediatrician ko, sabi ko, may emergency po kami, ito yung sitwasyon. Ano po ang pwede namin gawin? Basta don't panic, pagkalabas ng baby, sabi niya gano'n, huwag niyong itataas, dapat nakatapat dun sa mom, dun sa puwerta ng mom.
Tapos, tsaka nyo tatalian yung pusod, magkabilang pusod, bago nyo putulin sa gitna. Yun na yung sinabi niya. Tapos, okay na yan. Habang patuloy pa ang paghagupit ng bagyo, sa gitna mismo ng bahang kalsada, naisilang ni Sarah ang isang babaeng sanggol sa tulong na rin ni na Aiza at ng kanyang partner na si Chen. Bigla siya sumigaw ng napakalakas. Tapos, biglang may nakita kaming malabalot na something. Kasi umiiri na siya. Na first time ko nakakita talaga ng babae na nanganganak ka. Kasi nakikita ko po yung mga tao. Parang ayaw kaming tulungan. Di syempre, sabi ko, Diyos ko, nandiyan yun. Kayo na po yung bahala sa amin. Sabi ko, yung mga anak ko, huwag niyo kong pabayaan. Yung nagpapaalam na po talaga ako nung time na yun. Yung mister ko po, huwag niyo pabayaan. Yung gano'n. Tapos nung dumating nga siya, isa sabi ko, Diyos ko, hindi niyo po pala ako pinababayaan. Sabi ko. At pinangalanan ni Sarah ang kanyang bunso bilang si Aiza Chen. Lagi ko siyang dinadasal na lagi niyo po siyang gabayan. Huwag niyo siyang pabayaan kasi sila po yung tumulong sa amin yung time na hirap na po ako nung panahon na yun. Masasabing tadhana na ang gumawa ng paraan para paglibitin sina Sarah, Aiza at Chen. Nagdulot pa ito ng malalim na pagkakaibigan sa kanila. Katunayan, sina Aiza pa mismo ang tumayong ninang sa binyag ni baby Aiza Chen. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Laging nasa isip ko sila kahit anong mangyari. Kasi lalo na pangalan ng anak ko, baby Aiza, hindi talaga sila mawawala. Mga kapatid, ito na ang pagkakataon na makasama namin kayo sa aming misyon. Ikaw, sino ang hero mo? Padala niyo ang inyong kwento sa Ako Mismo, TV5, Barangay San Bartolome, Quirino Highway, Novaliches, Quezon City. O kaya i-email niyo sa address na ito, hero_ko_mismo@yahoo.com. Muli, ako po si Chris Q, kasama si Kuya Efren Peña Florida para sa misyong hanapin at parangalan ang mga makabagong hero ng ating panahon. Ang motto, Ako Mismo. Kasi kahit anong hirap na dinanas ko sa buhay ko, hindi po ako bumagsak kahit isa. Hindi po ako tumigil sa pag-aaral para lang sa kahirapan. Pinaya ko po sa alam. Kung ikaw ang mananalo sa Little Miss Philippines 87, ano ang gagawin mo sa mga premyong matatanggap mo? Ano po, ilalagay ko po sa mga bulsa. Ano ilalagay kung wala kang bulsa? Kawali. Okay, bumili?